Question doon, mahal ba natin ang Panginoon? Oo, matutuling ka dyan. Hindi po ba? Kasi madaling sabihin na mahal kita kahit sa pasyota o asawa, mahal kita. Pero yung patunay, lalo na ito, malakas na kumuha. Ito mga kapatid, bibigyan din ako ng punto nito sa pag-aaral. Paki-plus na Brother GR sa Mouse? Acts the Apostle, page 564. 564. Hindi ko na. Doon din, tubig. 564. Kanina mga kapatid, at hindi lang kanina, sa mga online studies, mayroon tayong maraming natutunan, maraming napakinggan, maraming naunawaan, maraming pinaniwalaan, lalo na sa atin na hindi talaga, tawag niyan, humihinto sa pakikinig, study. Ang alam ko po, marami na po tayong nalalaman. 564 ang page. It is not enough. Yan, palikin mo. Yung zoom mo ng 450? 564. 564. It is not enough. So, ang unang pamagat mga kapatid o tawag niyan, topic is about theory of truth. Alam po natin yung theory, hindi yan masama na salita, di ba? Kasi kahit ang katotohanan may theory, may false theory naman, di ba? At may human theory o ano pa yan mga Acts of the Apostles. Andiyan na? Wala? 564? It is not enough. I-type mo doon sa search, tapos hanapin mo sa hits, sa Acts of the Apostles. Makikita mo yun doon agad. So, sinabi, it is not enough. Pag sinabing it is not enough, ang ibig sabihin, kailangan, di ba? Pero hindi lang sapat. To believe the theory of truth, naniwala sa teorya ng katotohanan. Nandiyan na ba? Wala pa rin. To make a profession of faith in Christ, na magawa tayo ng pag-aangkin sa paniniwala kay Kristo. To believe that Jesus is not or is no impostor. Si Panginoon talagang Diyos talaga siya, hindi siya impostor. And that the religion of the Bible is no cunningly devised fable. Ang ibig sabihin, ang Biblia talaga, salita ng Panginoon, hindi salita ng tao. Hindi lang yun sapat na theory na naniwala tayo. So, kaya apply natin, kung dagdagan natin ito ng point, hindi enough to believe the theory of truth that there is a kingdom, there is Ezekiel 9, there is purification, there is healing. That is not enough. It is not enough. Hindi yan sapat. Ang ibig sabihin, mayroon pang kinakailangan. Di po ba? Nandyan na? Ha? Yun na pins, zoom sa imong keypad. Okay. So, hindi sapat. Ibig sabihin, ano kaya ang kulang nito? Di po ba? Okay. Doon naman tayo sa Christ Triumphant, page 371. Titingnan natin kung ano ang mga kakulangan, no? 371. CTR. CTR yan, na book. CTR. Pwede mo hanapin ang book, CTR, tapos i-search mo doon. As long as individuals are content with a mere theory of truth, as long as, ang ibig sabihin, habang nandoon lang, ikaw, kontento sa mere theory of truth. Kasi ang theory, ang ibig sabihin ng theory are explanation of the truth. Anong page?
371.3. Oh. CTR yan, no? Christ Triumphant, page 371. As long as individuals are content, so nandito na, may salita naman dito, kontento. Ibig sabihin na, okay lang, naunawaan ko itong truth. No? Kasi kadalasan dito sa ating exposition, pinaunawa ang katotohanan, di po ba? Pinaunawa. Kanina may naunawaan tayo na may mga idols. Di ba? May mga sariling idols. Kailangan natin i-cast away ang idols. So, yun ay theory of truth. That is the explanation of truth. And are yet lacking in the daily operation of the Spirit of God upon the heart, which is manifested in outward transformation of character. They are cutting themselves off from the qualification that would fit them for greater efficiency in the Master's work. Spirit of God upon the heart, pero kulang. Dito, kulang na mga kapatid. Ang anong kulang dito? Daily operation of the Spirit of God upon the heart. Paano ba ang kanina nabanggit ni Brother GR, no? Na kailangan natin yung pinakabandang katapusan na mga passages, yung tungkol sa kilos ng banal na espiritu. Paano yung kikilos ng banal na espiritu? Pag tayo po ay bumasa o nakikinig, no? Nakikinig. Pag mayroon tayong naunawaan doon at pinanawalaan at naintindihan ito ay tama, yan po ay kilos ng banal na espiritu. Kilos yan, pinapaunawa sa atin. Di ba? Yan pala, ganun pala. Di ba? At pinanawalaan mo. Kilos yan, di ba? Ang ibig sabihin, makita, mapansin na mayroong pagkakaiba talaga or pagbabago, transform sa karakter. Yan mga kapatid, sinabi, they are cutting themselves. Kung wala yan, kung lacking yan, kahit na mayroon kang theory of truth, naniwala ka, yun talaga, division or God's message, totoo. Pero kung walang daily operation, sa ibang pagkasabi dito mga kapatid, ay na makikita sa transformation sa panlabas sa ating karakter, they are cutting themselves off from the qualification that would fit them for greater efficiency in the Master's work. So, ibig sabihin. Now, Christ Object Lessons, page 50. Dito, matindi din ito na passage, no? Nandiyan na. Page 50. This is the religion of Christ. Ang pinakauna. This is the religion of Christ. Okay na? This is the religion of Christ. Anything short of this, it is a deception. Paano ba ito short? No mere theory of truth or profession of discipleship will save any soul. Ito parang theory of truth. Kahit maniniwala tayo, o kahit pag-angkin pa natin na tayo ay disciple ni Kristo, o kung pinaka tawag yan, pinaka basic or pinaka recent talaga, niwala ko, ako ay Visionite. Di ba? Pero, kung yan lang, no? Pag sinabing no mere theory of truth or profession of discipleship will save any soul, we do not belong to Christ unless we are His wholly. Yung buo talaga. Hindi lang on and off na pwede ngayon, maglilingkod ako, tapos maya naman ay wala naman. O ito lang ang gawin ko para sa Panginoon, ito naman ang para sa akin, di ba? Kasi ang gusto ng Panginoon, yung buo talaga. It is by half-heartedness in the Christian sa ating pananampalataya at tayo ay talagang nanindigan. Kahit anong mangyari, susunod talaga ako, yan ang magpapatibay mga kapatid. No? Sa personal experience ko po, kami talaga ay mahirap, malaking pamilya. 7 nga kami, 5 anak.
Oh, dalawa kami. In terms sa hanap buhay mga kapatid, ay wala talaga akong constant na hanap buhay. Mayroong pagkakataon na pwede akong gumanda ang hanap buhay. Kasi pagkamatay ng kapatid ko dito sa Batangas, namatay yung kapatid ko, nasa barko. Yung barko mga kapatid, ang may-ari ng kumpanya, first cousin ng papa ko. Yung kapatid ko na namatay doon, kasi na-disgrasya, pinapapasok yun, walang ano yun, walang dokumento. Sila na ang gumawa ng dokumento, lahat yun. Pasok. Ang rate sa tanker eh. Pero iniisip ko mga kapatid, ako ang Sabado ko, wala, maputol ito. At ako, nasanay ako mga kapatid, mulang naging Adventist ako, naghanap ako ng pamumuhay, hanap buhay na talagang ang Sabado ay hindi mapiktahan. Kahit ano naman kahirap mga kapatid, ang maalala ko lang ngayon, yung pag-worship sa bahay, yun nga, mga activities ng yung spirituality, kahit ano kahirap. Dumaan nga kaming hirap mga kapatid, ang pakakainin namin, yung anak lang namin. Hindi na kami kakain dahil hindi na sapat eh. Pero ang naalala ko talaga, kahit na may ups and downs kami, talagang nandoon yung patuloy sa paglingkod sa Panginoon kahit mayroong mga kuminsan parang mababang spirituality mo, pero nandoon pa rin. Worship pa rin, basa ng Biblia. So ang atin ba ng kalagayan pag ganun, nagiging ano ba ang characteristic ng stony ground hearer? Yung butil na nahasik doon sa stony ground. Pagdating, tutubo yon, di ba? Pero pagdating ng init mga kapatid, ay hindi yun makasurvive dahil mainit eh. Ang bato, mainit yan eh. Wala ng tubig, di ba? So, he will not endure when the taste comes upon him. So, ang sikreto dito mga kapatid, na hindi lang mere theory of truth. Ang ibig sabihin, may mga sirkumstansya na talagang kahit ano ka-challenging mga kapatid, ay kailangan tayo manindigan para tayo ay tumibay. Hindi lang mere theory of truth. Kasi nakikita ko mga kapatid, maraming theory tayo ng truth. Truth na ito, ini-explain, di ba? Kanina, tuloy ito. Basa, explanation, di ba? Kung mayroon mga tanong, ano lang yan, mga clarification at mga pasigasig. 411. Andiyan na? Without the Spirit of God. Yan ang pinakaunang phrase. 411. Without the Spirit of God. Iba pala diyan sa APSA. Okay. Salamat sa tulong, sister. Without the Spirit of God, a knowledge of His Word cannot quicken the soul or sanctify the heart. Kasi sinabi doon sa Revival and Reformation, ano sinabi doon? Revival and Reformation under the ministration of the Holy Spirit. One may be familiar with the commands and promises of the Bible. Dito na tayo, familiar. Ang iba pa nga, memorize eh. Pag nagsalita, memorize, di ba? Nandito which is good. No? But unless the Spirit of God sets the truth home, the character will not be transformed. Ano ba yung brought home? Ano ba ang tawag niyan? Ano ba ang parang picture niyan? The Spirit of God sets the truth home. Mga kapatid, pag hindi natin pinantulutan Panginoon, kasi ang mangyari sa banal na Espiritu, primero mga kapatid, He will touch the soul. I-convict tayo. Ito, tama. Ako'y nagkulang. Marami yan mga kapatid, individually, di ba? Pero unless you are led by the Holy Spirit, ano ba yung lead? Pinangungunahan. Yung para ba, ang picture niyan mga kapatid, halimbawa, mayroong bulag na, talagang bulag, yung literal na bulag, di ba? Inaakay yan eh, di ba? Tapos, i-guide mo, dito tayo dadaan, ganito. Yan ang picture mga kapatid sa Holy Spirit. Kailangan tayo, siya ang mangunguna kung saan. Pero kanina, pinag-aralan natin na mayroon tayong desisyon gawin, di ba? Kasi hindi naman mag-lead ang sabi, so hanggang kailan ba kayo
tawag yun, ano ba yan sinabi niya? To opinions, di ba? Kasi walang desisyon doon eh. Oh. Kung sa Panginoon, Panginoon tayo. Kung sa Diablo, sa Diablo tayo, di ba? So, ang karakter mga kapatid, hindi matransform kung ang banal na espiritu ay hindi niya ilalagay ang katotohanan sa home talaga, yung pinupundar. Now, so nakikita natin mga kapatid ang theory of truth. Kailangan natin theory of truth, pero hindi sapat yon. Kailangan, pero hindi sapat. At saka, dapat hindi tayo makontento na mayroon tayong nalaman na okay lang. Tsaka marami mga kapatid, sa mga online studies lang, appreciate talaga, ganito. Di ba? Which is, Volume 3 ng Testimonies, yung sinasabing, it is not only theoretical, but practical in every particular. Yan. Yeah. Ang unang pagkasabi doon, sinabi, yan po mga kapatid, ang volume 3, yan yung tinatawag